Okay mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen? Amen. Okay, kagalakan ng Diyos na tayo muli ay nagkakatipon sa oras na ito. Tunay ng ating puso ay sa Kanya lamang natin inaalay na siyang magbabago sa pamagitan ng Kanyang salita sa umagang ito. So, kumusta po ang ating buhay sa nakaraang linggo? God is good. God is good all the time, no? Kahit mayroong mga pagsubok o sitwasyon na ating naranasan, nandito pa rin tayo. Yan ang resulta ng ating pananampalataya. Amen. Nagpatuloy pa rin tayo sa gitna ng pandemya at paglilingkod, pagkilala sa ating Panginoon Diyos na buhay. Okay, so mga kapatid, munahan ko po kayo sa panalangin, pananalian lang po. At sama natin yung mga kapatid natin na wala rito. Ingatan sila ng Panginoon. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong harapan. Batid niyo po, Panginoon, ang mga kapatid namin na wala rito. Ano man ang kanilang naranasan, Panginoon, sa kanilang pisikal na mga katawan o mga ginagawa, Panginoon. Pangindalangin namin ang kalakasan na maranasan nila mula sa inyo. Kagalingan, Panginoon, kung sila po ay may sakit, lalo po si Pastor Fortune, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat. Ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon. Mabuti sa lahat ng plano, Panginoon, na iyong pong pinapalakas, Panginoon, ang mga nangihina, Panginoon. At patuloy, Panginoon, sa pamagitan ng ito, sa iyong pong karangalan, Panginoon, ang iyong mga anak ay patuloy na nagpupuri pa rin, Panginoon. Nagpapasalamat pa rin, Panginoon, sapagkat hinais niyo po, Panginoon, nakaranas man ang iyong lingkod mga bagay na ito, Panginoon. Kalooban mo pa rin, Panginoon, ang siyang masusunod, Panginoon. At patuloy namin kayong malapitan, Panginoon, sa pamagitan ng aming panalangin, sapagkat Ikaw ang Diyos na alam ng lahat. Mga kapatid namin, Panginoon, na mayroong mga ginagawa, Panginoon, sa iba't ibang sitwasyon, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na kakaalam, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon sila ng kaisipan at hangarin, Panginoon, sa anumang sitwasyon na kanilang ginagawa. Kayo, Panginoon, ay mapasalamatan nila, O God. At alam ko po, Panginoon, din niyo sila pababayaan. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa oras na ito. Aming pong dalangin ng iyong salita na mahayag sa oras na ito ay maging pagpapala sa amin at mangyari ang kulauban, Panginoon. Sa iyo ang papurit pasalamat. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so patuloy tayo sa pag-aaral sa unang Tesalonica chapter 2 verse 13 and 14. So nang nakaraang linggo, mga kapatid, ating pong ipagpatuloy ang nahayag na mabuting balita na itinuturo ng ating pastor sa katotohanan na ating pong tinanggap mula sa magandang balita na ipinangaral ng tapat na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan at tumulan tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Yun po yung pinaka-purpose bilang mananampalataya, na tayo ay tagasunod ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Kung si Jesus na ating sinanampalatayaan ay dumanas ng iba't ibang pagsubok sa daigdig na ito, hindi rin lingid sa ating kalaman. Tayong mga mananampalataya ay daranas ng mga pagsubok o sitwasyon ng ating buhay bilang katatagan ng ating pananampalataya. Amen. Kaya sa pamagitan ng salitang ito, mga kapatid, dito tayo mahubog. Dito tayo lalago sa ating pananampalataya. Sa mga unang iglesia noon sa Tesalonica na pinangaralan nila Apostol Pablo ng mabuting balita, kasama si Silas at si Timoteo, na kanilang inihayag ang magandang balita at tinanggap ito ng mga tiga Tesalonica, na pinili ng Diyos ang mga taong ito para sa kaligtasan upang sa ganon mahayag o malaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao. Amen ba? So sa ating pag-aaral, mga kapatid,
pinamagatan ko po itong ang tunay na salita ng Diyos ay tungo sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Amen ba? Okay. Ang tunay na salita ng Diyos ay tungo sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Siya nga mga kapatid, pag ito ay ating tinanggap, hindi pwedeng hindi ka susunod. Amen. Amen ba? Amen. Talagang susunod po tayo. Yan po yung layunin ng mananampalataya na makilala niya ang Panginoong Hesus upang siya ay sumunod sa salita ng Diyos. Okay? Hindi lamang basta-basta nakinig lang po tayo. Hindi lang basta-basta umupo lang tayo dyan at lumabas, umuwi. Pagkatapos wala na. Kundi araw-araw makikita sa atin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita na siyang nagbabago ng ating buhay sa araw-araw. Amen ba? Sa tulong ng Banal na Espiritu, tayo ay binabago araw-araw sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? So, sa unang punto po, makikita din natin dito ang bisa ng tunay na salita ng Diyos. Pangalawa po, tumulad sa mga alagad ni Kristo sa gitna ng pag-uusig. Okay? So tunay na ang ating mga prinsipyo na makita natin dito ay related po sa ating araw-araw na buhay. Katulad nung unang iglesia. Nung sila ay nakakilala sa Panginoong Hesus, tinanggap ang mabuting balita para sa kaligtasan, hindi po exempted, no, na hindi sila makaranas ng pagsubok. Bagamat sila ay nakakilala na sa ating Panginoon. Kundi naranasan nila ito dahil ito man po ay naranasan din ng ating Panginoon. Amen ba? So sa verse 13 mga kapatid, sa ating pag-aaral, sabi rito, kaya nga, no, sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Tesalonica. At nung nakaraan po ay napag-aralan na po natin kung paano nila pinanghawakan ang katotohanan mula sa salita ng Diyos at nakita po ito sa kanilang buhay. At nagpapasalamat si Pablo sa Diyos dahil sa kanilang ipinakitang pagsunod sa tunay na salita ng Diyos, hindi sa mga bulaang tagapagturo na pinagbulaanan pa nila. Okay? Na ang katotohanan, lalo na ang mga lingkod ng Diyos ay ginagamit na sila daw po ay nagtuturo na hindi galing sa tunay na salita ng Diyos. Okay? So marami po mga kaisipan na ganong mga tao na nagsasabi na imbis na tanggapin ang salita ng Diyos, itinanggi pa nila o pinapalitan pa nila ng kung ano-anong mga bagay na ipinalit sa salita ng Diyos yung katuruan ng mundo. Okay? So, itong mga taga-Tesalonica, mga kapatid, Tesalonica, okay? Ay kakaiba po talaga sila. No? Talagang ang Diyos ang nakakaalam sa kanilang puso na sila man po ay talagang pinili ng Diyos upang sa ganon makita ng mga lingkod na talagang marapat lamang pasalamatan ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? So, sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, ibig sabihin nito mga kapatid, kung titingnan po natin sa mga susunod na mga talata, ay talagang ang lingkod ng Diyos ay nagpaabot ng pasasalamat sa Diyos dahil mayroong mga tao na tumanggap at pinanghawakan ng salita ng Diyos sa katotohanan at nakita sa kanila yung pagbabago ng kanilang buhay. Okay? Sabi diyan, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ipinangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumampalataya. Amen ba? Na talagang hindi lang basta-basta lang tinanggap na ito ay galing lang kay Apostol Pablo. Okay? Kundi tinanggap nila ito dahil ito ay galing sa tunay na salita ng Diyos. Na ginamit sa Apostol Pablo kasama ng kanyang mga kasamahan, sila Silas at Timoteo, upang ihayag ang mabuting balita sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, so alam naman po natin ang magandang balita na pinangaral ni Apostol Pablo at sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ang magandang balita po mga kapatid para po sa ating kaalaman. Okay, nung si Jesus ay dumating sa mundong ito upang bayaran ang ating kasalanan,
siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo, inilibing, at sa ikatlong araw muling nabuhay. Upang sa ganon, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tayo ay sumunod sa lahat ng Kanyang mga pinag-uutos. Yun po yung Great Commission. No? Na makikita natin sa Matthew 28 verse 19. Na lagi nating inaalala bilang mga mananampalataya na tayo ay mayroong responsibilidad na sundin ang salita ng ating Panginoon sapagkat ito ay ipinagkaloob din sa atin. Ipinagkatiwala din po sa atin katulad ng mga lingkod ng ating Panginoong Hesus noong unang iglesia. Amen ba? So tunay na ang salita ng Diyos ay makikita ito sa buhay ng tao kung ito ay kanyang tinanggap. Katulad po natin. Okay? So walang mananampalataya na hindi susunod sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito ay magiging buhay niya na sa araw-araw. So sabi sa Gawa chapter 17, okay? Sabi ni Apostol Pablo, nang gabi ring yun ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatang upang tingnan ang totoo, kung totoo nga ang mga sinasabi niya. Okay, so dito sa Gawa chapter 17 mga kapatid, tunay nga mga kapatid na ang mga nakikinig, no, hindi lang talaga basta-basta makikinig lang, kundi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos ay saliksikin din po natin base sa Biblia, salita ng Diyos. Okay? Kaya naman yung mga taga Tesalonika ay na-encourage doon sa taga Berea. Amen ba? Na-encourage sila yung taga Berea mga kapatid nung ipinangaral ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos. Talagang hindi lang sila komportable na makinig lang, kundi talagang sinasalisik nila upang sa ganon hindi sila basta-basta malindang sa mga maling katuruan. At napatunayan nga po ito nila na ang pinahayag ni Apostol Pablo, lingkod ng ating Panginoong Hesus, ay tunay nga ito ay salita ng Diyos. Kaya nga naman, ang mga taga-Tesalonika ay nakita din sa kanila yung encouragement sa mga tao na nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nadala po nila ito, no, sa mga tao sa taga-Tesalonika, no, na talagang willing silang makinig sa mga paliwanag ni Pablo. Okay? So ang salita ng ating Panginoon po mga kapatid, hindi po basta-basta ituturo ito na hindi galing sa tunay na salita ng Diyos. Okay? Sapagkat kami man mga nagpapahayag o nangangaral ng salita ng Panginoon ay napakalaki po ng aming responsibilidad, no, sa harapan ng ating Panginoon. Kung ito po ay tinuturo namin na mayroon ng halong kasinungalingan na. Okay? So mananagot po ako doon sa Panginoon natin. Okay? Kaya naman tayo nakikinig, maging aware po din tayo na alamin ang salita ng ating Panginoon upang sa ganun mapanghawakan natin personally kung sino ka sa harapan ng ating Panginoon. Itinuturo ni Apostol Pablo ang tunay na salita ng Diyos na tinanggap ng mga taga-iglesia sa Tesalonika at alam nila ito na ang itinuturo ni Pablo ay galing sa salita ng Diyos na tapat, na nangangaral ng katotohanan at nakikita ito sa pagbabago ng kanilang buhay. Okay? Grabe talaga ang mga taga-Tesalonika. No? Talagang taos-pusong nagpapasalamat si Apostol Pablo sa Diyos dahil nakikita sa kanila ang transformation. Na kung ano sila dati na wala pa sa Panginoon at sa ngayong nakilala na nila ang tunay na salita ng Diyos dahil nakikita sa kanila yung magandang resulta. Okay? So yung impact, yung salita ng ating Panginoon talagang nakikita sa kanilang buhay sa pang-araw-araw. So sabi sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 15, sabi ni Pablo kay Timoteo, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Okay, sabi ko nga, hindi basta-basta. Okay? Bilang tagapagturo ng salita ng ating Panginoon, dapat makikita din sa ating buhay yung salita ng Diyos na hindi dapat nating ikahiya, kundi ituturo natin ito ng totoo, yung katotohanan. Kaya po si Apostol Pablo, ganun na lamang pahayag ng mabuting balita para sa ganon. Okay? Kasi alam naman natin, no, hindi ang buhay natin ay talagang pansamantala lang sa mundong ito. Okay? Bago man ang lahat ay makita sa atin o sa mga tao ang katotohanan na galing sa salita ng Diyos. Bago pa man ang lahat. Amen ba? So kaya itinuturo ni Apostol Pablo kay Timoteo na sikaping maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Yung buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa harapan ng ating Panginoon. Na ipangaral ang mabuting balita, ang katotohanan. Sabi pa din sa Thessalonica chapter 2 verse 3 and 4. Ang pangangaral namin sa inyo ay hindi batay sa kamalian o sa masamang pagnanasa o sa hangad namin malinlang. Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo hindi upang bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakasiyasat ng ating puso. Okay, so ano sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica? Tunay ng salita ng Diyos na inihayag ni Apostol Pablo ay totoo. At ito po ay kanilang tinanggap. Sapagkat ito ay pinakatiwala sa atin. Okay? Na ang Diyos ang siyang nakakaalam sa ating mga puso. Habang napakinggan natin ang salita ng Diyos, okay? Alam ng Diyos kung tinatanggap natin to o hindi. Amen. Base sa araw-araw nating mga ginagawa. Yes, ang lingkod ng Panginoon talagang tapat na nagtuturo ng katotohanan mula sa magandang balita na pinagkatiwala sa kanila. Kaya ganon ka si Apostol Pablo, ganon siya ka-seryoso. Okay? Sa pagkatunay ng kanyang buhay, sabi pa nga niya, habang siya nabubuhay sa mundong ito, hindi siya nabubuhay sa sarili niya, kundi nabubuhay siya dahil kay Kristo. Amen ba? Ganun po ang kaisipan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay nung siya ay pinagkatiwalaan ng salita ng ating Panginoon. Pagpatuloy natin, sabi pa sa Thessalonica chapter 2 verse 1 and 2 na sinasabi ng Apostol Pablo sa mga Thessalonica, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kamit inonsulto sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Okay? So talagang ang lingkod ng ating Panginoon, nung ipinahayag niya magandang balita sa mga tao sa Thessalonica, okay? At totoong tinanggap ng mga ito at sinasampalatayanan ang ating Panginoong Hesus, nagpatuloy pa rin sila sa anumang hadlang na kanilang napagdaanan. Okay? Ipinahayag pa rin nila ito sa tulong ng Diyos, nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Kaya nga, isang appreciation o karangalan, okay, sa lingkod ng ating Panginoon, na nakikita yung pagtuturo nila na hindi nawala ng kabuluhan sa mga taong tunay na mayroong pusong marunong tumanggap, pusong marunong sumunod sa salita ng Diyos. Kahit anumang hadlang na dumaan sa kanilang buhay, alam nila na ang salita ng Diyos ay hindi mapipigilan. No? At hindi kayang itago. Sabi nga ni sister, di ba? Sister Connie, hindi kayang itago na mapasalamatan mo ang Diyos dahil sa kanyang salita na nagbibigay sa iyo ng biyaya, kaloob ng ating Panginoon.
Amen ba? So, dapat ganito po tayo, no, sa mga taga-Tesalonica. Okay? Na talagang nakikita sa ating buhay yung pagbabago dahil sa katotohanan na ating narinig mula sa magandang balita na ipinapahayag sa atin. Okay? At sabi pa nga dito sa Pilipos, tingnan po natin sa chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Okay? Habang napakinggan natin ang mabuting balita, katulad ng taga-Tesalonica, ang Diyos ang siyang kumikilos. No? Kaya magtaka ka na lang, dahil ang salita ng Diyos talaga, na hindi mo lang basta narinig, kundi ito ay tumimo sa ating puso, at namunga, lumago. Diyan mo na makikita, no? Na talagang malayang makakilos ang banal na espiritu dahil sa salita ng Diyos na ating tinanggap. Yung mga hindi natin kayang gawin noon, ay nagagawa na natin para sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya inyong lingkod mga kapatid sa inyong harapan, hindi rin ako makapaniwala. No? Yung mga hindi ko ninais dati na ganitong pagtitipon ay ginagawa ko ngayon. Mas gusto ko dati yung ako lang. Ako nasusunod. Okay? Pero ngayon ay napalitan na ng pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat ang Diyos na siya kumikilos sa bawat isa sa atin. Hindi natin ito ginusto, kundi ito ay kalooban ng Diyos sa atin. Napakinggan natin ang salita ng Diyos, at ang Diyos naman siyang kumikilos sa atin sapagkat tunay na talagang tinanggap natin ang salita ng ating Panginoon. Amen ba? Hindi natin ginusto ito dahil sa sarili nating kakayahan. Kaya nga walang mananampalataya na hindi susunod sa salita ng ating Panginoon. Kung tunay kang mananampalataya, tinanggap mo ang tunay na salita ng Diyos, maranasan mo ang kanyang pagkilos. Yun yung magkukonvict sa iyo, ang salita ng ating Panginoon. Kung ano yung katotohanan na tinanggap mo o tinanggap natin mula sa Panginoon. Kaya ano ang saloobin ng mga lingkod ng Panginoong Hesus na nakikita sa buhay ni Apostol Pablo na nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Dahil sa bisa ng magandang balita ay nakikita sa kanilang mga buhay ang bunga ng kanilang pananampalataya na may pagtitiis dahil sa pag-ibig. Okay? So ganun na lamang yung pasasalamat ng lingkod ng ating Panginoon, lalo na si Apostol Pablo, na talagang ang nakikita niya sa buhay ng mga taga-Tesalonica, mga mananampalataya doon, kasama ng kanyang panalangin. Sabi dito sa Thessalonica chapter 1 verse 2 and 3. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay kasama kayo sa aming mga dalangin. Okay? Ganun ang lingkod ng Diyos. Okay? Bilang kapwa mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, nandun yung kanilang magkakaisa sa panalangin. Okay? Bilang magkakapatid. Binanggit namin sa harapan ng ating Panginoon Diyos at Ama ang inyong gawaing bunga ng inyong pananampalataya at ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. So nandun na yung isang layunin ng mga mananampalataya na walang ibang may tataas kundi ang Diyos natin. Dahil sa kanilang bunga ng kanilang pananampalataya, andun yung kanilang pananalangin sa gitna ng pagtitiis. Okay? At ang pag-asa nila mula sa Panginoong Hesukristo. Tunay na hindi nawala ng kabuluhan sa kanilang buhay ang salita ng Diyos. Hindi lang sa mga taga-Tesalonica, kundi sa buong daigdig. Ang bisa ng magandang balita sa mga tao na tinanggap ang tunay na salita ng Diyos. Okay? Sabi pa sa Roma chapter 1 verse 8 and 9.
Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Grabe, no? Ang lingkod ng ating Panginoong Diyos ay walang sawang nagpapasalamat sa Diyos. Okay? Sa mga ipinangaral niya, ang magandang balita sa mga tao na hindi nawalan ng kabuluhan sapagkat nakikita sa kanilang buhay ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo. Okay? Na talagang nandun yung kanyang hangarin. Dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesus, ay nakikita din niya ito sa mga taong nakikinig sa kanyang mga pinapangaral. Ganon kabisa ang salita ng Diyos. Ito ay mabisa higit pa sa anumang bagay. Okay? O sa anumang aspeto ng ating buhay sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Okay? So, ang salita ng Diyos ang siyang kumilos sa atin sa tulong ng banal na Espiritu Santo na siyang ating narinig at tinanggap at nakikita na sa ating buhay. Okay? So, sabi nga, ang salita ng ating Panginoon ay hayag. Okay? Ito ay offended, masakit man. Pero, ito ay magbibigay sa atin ng kalayaan mula sa kasalanan. Mahirap na sa pagdating ng araw, doon na tayo masaktan. No? Sa hindi natin dapat puntahan. Okay? Mabuti na ngayon pa lang, masaktan na tayo. Amen. Dahil sa kasalanan na ating ginagawa. Pero, pag tinanggap mo ito, mapalad ka, kapatid. Dahil pansamantala lang yan. Ang kapalit niyan, yung kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Amen. Kahit anong hirap mo sa buhay mo ngayon, dahil ang salita ng Diyos na iyong isinasabuhay, pinapanghawakan ng katotohanan, nagpapatuloy ka pa rin sa pakikinig, sa pag-atin ng mga gawain ng ating Panginoon, sapagkat ito ang kanyang nais sa atin. Okay? Di bali na masaktan tayo ngayon dahil sa ating narinig, dahil totoo naman. Dahil ang salita ng Diyos ay nagtutuwid, nagbabago ng buhay ng tao. Amen. Sabi nga, talagang mabisa ang salita ng Diyos kung ito ay pinapakinggan natin, tinatanggap natin. Okay? Nagpapasalamat ka sa Diyos kahit masakit. Okay? Dahil kinukumbik tayo ng banal na Espiritu sa ating kasalanan. Ang inyong lingkod, mga kapatid, ay hindi rin ako exempted sa mga ganyan. Bago ako tumungtong sa pulpitong ito, nakaranas din ako sa mga bagay na yan. Pero binabago ako ng banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ko to kayang gawin kung hindi ko naunawaan ang salita ng Diyos, na siya naman naghayag sa akin sa mga tao na nagtuturo ng tapat sa salita ng Diyos. Sabi nga, sa ganitong gawain, dapat handa tayo. Dahil ang salita ng Diyos talagang masakit. Iyan naman talagang gusto natin. Di bali na masaktan sa panandalian lang. At ang kapalit naman nito, kapayapaan na makasama mo ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaysa, iniwasan mo, tinatanggi mo, no? Pinag-isipan mo ng hindi maganda ang mga nagtuturo. Okay? Pagdating ng araw, mas matinding sakit yun na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, kung tayo ay talagang tapat na kumilala sa Panginoon, magpakumbaba po tayo sa kanyang salita. Tanggapin po natin ito. At tuturuan niya tayo mamuhay ayon sa kanyang katuwiran. Amen ba? Tuturuan niya tayo. Okay. Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 12,
Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas pa kasi alinmang tabak. Nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ibutura ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen ba? It's hard, you know. Masakit. Huh? Kasi buto at kaluluwa talagang bumabaon. Kabilang talim ang salita ng Diyos. Ayaw mo man sa hindi, yan ang totoo. Na makasalanan tayo sa harapan ng Diyos. Kaya tayo nasasaktan dahil sa ating sariling mga hangarin. Okay?